Si Elias sa unang pagbasa ay masyadong napapagod na sa kanyang paglalakbay. Sa katunayan, nanalangin siya sa Diyos na siya'y pagod na at gusto na niyang mamatay. At doon sa puno, siya'y nakatulog dahil sa matinding pagod. Pero pagising niya, merong tinapay na nakapatong sa bato na mainit. At ito'y kanyang kinain. Kumbaga, pinaghimalaan siya ng Diyos. At nang kainin niya ito, siya'y lumakas ang katawan. Pati siya'y sumigla. Kung kaya sinimulan niya muli ang mahabang paglalakbay na dati susuko na siya at gusto nang mamatay. Pero ngayon, naglakbay siya muli sa loob ng 40 araw at 40 gabi upang marating ang Horeb, na kung saan ito ang bundok ng Panginoon na inaasam ng marami na maakyat upang katagpuin ang Diyos sa lugar na ito. Yan ang kasaysayan ni Elias, na sa kanyang mahabang paglalakbay, pagkapagod at tipong susuko na, ang Diyos ay nagpadama ng pagkalinga sa kanya, sa kanyang journey, sa kanyang sa daan. At dahil dito, nakapagpatuloy siya. Pwede nating i-identify ang ating sarili dito kay Elias sapagkat tayo naman, marami ring kinapapaguran sa buhay. Kung minsan merong nakapapagod na relasyon, maaaring sa loob o sa labas ng ating tahanan. Nakapapagod na sitwasyon sa buhay, tulad ng kahirapan at kawalan. Maraming problema ang tao na kung minsan ay nawawala na siya ng loob at gusto na lang niyang sumuko. Nagsasuffer siya mentally and emotionally. Kaya maraming mga taong nadidepress at pag di nakayanan ay bumibigay na sila. Maraming taong ganyan ang kasaysayan sa ating panahon. At mapalad kayo mga kapatid dahil nandito tayo ngayon. Maaaring may mga dinadala rin kayo, pero hindi siguro kasing bigat nung ibang mga kapatid natin na nandyan sa lansangan o kung saan paman na mas mabibigat ang kanilang dinadala, na parang wala na silang nakikitang liwanag o pag-asa upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Parang resign na sila sa kanilang kapalaran, suko na sila. Pero ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita ay siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. At ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng bagong lakas at pag-asa. Tulad ng nangyari kay Elias, siya ay lumakas pagkatapos makakain ng tinapay. At ganun din ang tinapay na sinasabi ni Jesus, na walang iba kundi ang kanyang sarili. Dahil siya lang naman talaga ang tinapay na bumaba, sugo ng Ama. Parang nag-anyo siyang tinapay para madali nating matandaan, dahil kapag tayo nagugutom, hanap natin palagi ay pagkain. Kaya di natin pwedeng kalimutan si Jesus dahil siya'y pagkain ng ating buhay. At ngayon ay nandito nga tayo para sa pagdiriwang na ito mga kapatid, upang ating pasalamatan ng Diyos sa pagkain ito sa pamamagitan ng Eucharistia. Bagamat ito'y napakaliit lamang na tinapay, walang lasa at manipis,
Ito ay ang tinapay na bumaba mula sa langit upang tayong mga napapagod sa ating paglalakbay ay makapagpatuloy at matagpuan natin ng Diyos sa kahuli-hulihan sa bundok na itinakda sa lupang pangako ng ating buhay ay binigay ng Diyos sa atin bilang pagtugon sa misyon na iniaatang niya sa atin. Kung baga, tayong lahat ay mga manlalakbay, sama-sama, yun na tinatawag na synodal or synod, ay journeying together in faith. Ang asembleyang ito, sa ayaw man natin at sa gustong aminin, ay isang katipunan ng mga mananampalataya, bagamat may kanya-kanya tayong mga trabaho, mga pamilya at mga pinagkakaabalahan, pare-pareho tayong nag-journey, naglalakbay sa pananampalataya. Iba't iba ang ating kinapapaguran, pero ganun pa man, iisang sinasabi ng Diyos na sa paglalakbay natin, hindi tayo pwedeng iwan at pabayaan ng Diyos upang marating natin ang tugatog ng kanyang pagpapadama at pagpapakita ng pag-ibig sa atin. At muli, dinadala natin ang lahat ng ating mga dinadalang masasamang kalooban, kabigatan sa buhay dito sa loob ng Eucharistia. Dahil naniniwala tayo na itong tinapay na ating tatanggapin ay magiging daan upang buksan ng Diyos ang malawak na agos ng kanyang biyaya sa ating buhay upang kahit tayo napapagod, tayo kanyang patikmin ng tinapay na ito na magdudulot ng ginhawa at iba yung kaluwagan sa ating puso't kalooban. At sana ito mga kapatid ang nadarama natin pagkatapos ng Eucharistia. Kasi ano namang saysay ng Eucharistia sa buhay ng tao kung wala naman tayong benepisyo na nakukuha dito. Marami ng mga tao ang nabuhay, nagtiwala at lumakas dahil sa sakramentong ito. Sa nakaraan at sa atin ngayon, sa kasalukuyan, tayo humuhugot ng iba yung lakas upang tayo makapaglakbay muli sa ating buhay. Naway ang Eucharistia, si Kristo ang tinapay ng ating buhay, ay makita natin na siyang ating nasasandalan sa panahong ito ng ating mga panghihina. At maging sa panahon ng ating kalakasan, naway wag natin itong gamitin sa ating mga pansariling kapakanan. Sapagkat anumang kalakasan ng tao, ito ay biyaya ng Diyos na dapat ibahagi sa kapwa-tao. Maging ang ating mga suffering, kapag naibahagi natin sa iba, gumagaan din ang ating pakiramdam at nararamdaman ng iba na hindi sila nag-iisa sapagkat maging sino man ay meron din namang palang mga pinagdadaanan. Ngayon mga kapatid ay itaas natin ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya sa Panginoon at sa pamamagitan ng Eucharistiyang ito, naway tayo'y tulungan ng daloy ng biyaya ng Diyos na maging mas magaan ang pagdadala natin ng ating mga kabigatan sa buhay dahil tayo nagbubukas sa pananampalataya sa pinto ng pagpasok ng Diyos sa ating buhay.